may karapatan tumanggap dahil kay Jesus Christ. Pero isa sa problema, alam mo na para sa iyo yung promises. Kaya yung mga promises ba ng Lord ay alam natin. Di ba? Kung hindi mo alam, lugi ka. Kaya maganda na every Sunday, napakasarap isipin na lahat na dinidiscuss natin ay yung mga bagay na ginawa ng Diyos at handa siyang gawin sa buhay ng bawat sa atin. Amen? At lagi po natin tatandaan yung mga promises na binabanggit ni Pastor. Kasi yun yung panlaban natin, syempre. Anong may de-declare mo kung hindi mo alam yung promises? Hallelujah. Kaya, narito tayo ngayong umaga, sumasamba. Dahil alam natin na tayo lahat ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng biyaya, lahat ng pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Isang pangako, palakpakan natin ang Diyos. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's sweet indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me. His grace was here. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my mother's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us all. Oh, how he loves us. How he loves us all. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. And all of a sudden, I'm unaware of this afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. And we are his portion and he is our prize. Drawn to redemption by grace and his eyes. In his grace there's an ocean we're all sinking. And heaven meets her like an opposite kiss in my heart turns slowly inside my chest. I don't have time to maintain this request when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Hallelujah. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong isang linggo? Parang
nakakapagod yung buong linggo. Ano po? Kahit na hindi ka kumikibo sa mga nangyayari, nakakapagod pa rin. Nakakapagod magbasa. Nakakapagod kahit na sabihin mo neutral ka lang, nakakapagod. Pero mas nakakapagod yung meron kang kinakampihan. Mas nakakapagod yan. Lagi ka na lang nasasaktan at lagi mong gustong mag-retaliate. Ganun tayo. So, praise the Lord. Meron tayong bibili ng daming tao ngayon, pagod emotionally. Pero wala silang ganito. Meron tayong time na maupo, mag-relax. Aircon naman, pag Sunday na kagaya nito ay, alam niyo ba, nakakahigop kayo ng kalakasan sa Panginoon kahit hindi mo alam. Kahit hindi mo napapansin. Kasi ito yung time na nandiyan ka lang nakaupo. Ang tenga mo bukas, ang heart mo bukas para sa Word of God. Ang sabi ng Hebrews chapter 4, ang salita ng Diyos ay gaya ng taba na magkabila ay talim na tumatagos hanggang sa pagitan ng mga buto. Alam niyo yung pagitan ng mga buto? Yung bone marrow? Ganun siya ka-powerful na aabutin niya yung kailangan mo. Hindi ibig sabihin tabak ay susugatan ka niya. Pero pinapakita lang nito yung mararamdaman niya. Kung ano man ang dinadaanan mo, pakiramdam mo, iniisip mo, iniintindi mo, maaabot yan ng salita ng Diyos dahil hanggang sa pagitan ng buto ay nakakarating siya. Amen? Imagine pagitan ng buto. Napakasulok na nun. So praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sa Jesus, our manifestation. For na po tayo. Ang galing po. Sino kaya nakabuo nito? Jesus 1, 2, 3, and 4. Jesus, our manifestation. Jesus ang ating liwanag. Yung araw, meron siyang liwanag. Tama po ba? Ba yung araw, ba yung liwanag niya? Si Jesus, ang buhay niya nasa atin. Pinakawaliwanag natin ay si Jesus. Balikan natin ulit itong, hindi ko alam kung gaano na kalalim ito pong pagkakabahon na ito ng salita ng Diyos sa inyo. Dahil Marso na ngayon, sinimulan natin ito, January. Again, ang sabi diyan, in Him was life, ang buhay natin Jesus. Pag sinabing buhay ni Jesus, ito yung buhay na walang sakit, ito yung buhay na walang kalungkutan, palagi siyang masaya, palaging malakas, palaging masigla, buhay na punong-puno ng kabaitan at kapayapaan. In Him was life, and that light, again, was the light of all men. Kaya, yung light na yun, sure tayong nasa atin, kasi yun ang liwanag natin. Kaya pala sinabi niya, you are the light. Kapatid, ito nang sabihin ng Panginoong Yesus, kayo ang ilaw, o ikaw ang ilaw. Gano'ng kalalim ang baon nito sa'yo? Hindi naman siya magsisinungaling. Diba? Hindi siya magsisinungaling. Hindi siya nagkakamali nang sabihin niya sa atin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang tanong na, walang problema doon sa nagsabi. Ang problema, gaano katotoo ito sa iyo? Now, hindi natin sinasabing kailangan mong patunayan o pilitin mo maging ilaw. Sinabi na niya kayo ang ilaw, period. Diba? Patunayan nyo. Hindi sinabi, pilitin nyo maging ilaw. Ilaw ka na. Amen? So, the more na nare-realize mo na ilaw ka. Kaya ang respond lagi sa yung kanta kanina, yung lyrics, I am, who you say, I am. Yun ano ba sa Tagalog yun? Ako, kung ano ang sinasabi.
Ako ay ako ayon sa pagkakasabi mo. Ang response lagi doon, believe. Believe. Kasi kung ikaw, titignan mo sarili mo, wala sa tingin sa sarili. Ilaw ba ako? Ala. Baka sabihin mo kung ilaw ko, pero matagal na akong pundi. Pundi to. Ano, kung titignan mo yung tingin sa'yo ng mga tao, ala eh. Pero wala sa tingin ng tao, wala sa tingin ng sarili mo. Ako ay ako dahil sa sinabi mo. Amen? So ilaw ako, papaniwalaan ko, ang Diyos hindi nagkakamali. Yun lang eh. No? Paulit-ulit tayo. We have the light of the world. Let that be, let your light shine. Pilit. Ang gusto natin, bumaon yung bilik na yon, maguro ka doon, lumapit ka doon, hanggang sa ikaw ay mag-shine. Amen? Hanggang sa tayo ay magliwanag. Now, na-connect natin yung, na-connect natin na yung ilaw pala na-connect sa mabuting gawa. Ayan o, nasabi diyan, gayon din naman, dapat yung paliwanagin ng inyong ilaw, so ilaw ka na, ang kailangan na lang ay mag-shine sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Nakita yung connection? So tayo mga kapatid, year of manifestation, hindi lang tayo hintay ng blessing. Mga kapatid, na mag-manifest na ang hinihingi natin. O mag-manifest na ang bahay na hinihingi ko. Mag-manifest na ang bagong sasakyan na hinihingi ko. Mag-manifest na ang trabahong gusto ko. Diba? Yung lahat ng iyon, no, hindi lang tayo hanggang doon. Kundi sinasabayan natin, mga kapatid, ng pagniliwanag. Hindi lang yan ang mag-manifest, ikaw din. Kuha niyo po. Ikaw din bilang anak ng Diyos. Alam niyo yung prodigal son? Ang gusto na lang niya ay gumawa ng mabuti. Umuwi at maglingkod ng maglingkod. Pero alam niyo nangyari? Ha? Gusto niya gumawa na lang ng gumawa. Ama, ituring niyo lang akong isa sa inyong mga alipin. No? Pero yung gusto niya gumawa ng gumawa, tumanggap. Amen? No? Kaya huwag kayong mag-alala sa inyong mga tatanggapin sa Panginoon. Siya bahala doon. Amen? Ang mahalaga, sabayan natin ang manifestation. Tayo mismo ang mag-manifest. Nagsasabayan yan eh. Manifestation ng blessing at saka manifestation mo. Bilang ilaw. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So Jesus our manifestation for na tayo. Wow! Grabe yan. Hindi ko alam kung baka umabot yan ng 20. Isaiah 61, hindi tayo maubusan ng verse about light, about liwanag. Ito matindi na ito mga kapatid. Sa dami ng ating mga narinig at pinaniwalaan, linggo-linggo natutuhan about light. Ito, sinachallenge tayo dito. Isaiah 61, ang sabi diyan, arise, shine, bumangon ka at magliwanag, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ang dami mga nagsesermon gamit ito, mga kapatid. Marami ito. Isa, anniversary pa ng church. Laging ito ang pan-challenge nila, mga kapatid. Pero tayo, kahit ordinary, linggo lang, mga kapatid. Pagsasaluhan natin ang ibig sabihin nito. Amen. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord. Meaning, Old Testament pa lamang. Kung maintindihan na ng mga tao na ang Diyos sumasa kanila. Hallelujah. Okay, pag sinerch mo yung glory sa Google, nilagay ko lang pictures of glory, no? Karamihan talaga lilitaw liwanag eh. Glory, kaluwalhatian. No? Di ba, mahilig kayo sa nature, di ba, kung minsan sunset o sunrise, uy, doon talong araw. Gagawin, ang ganda ng buwan. Tawag nila itong glory pa, kalwalhatian. No? Ang sabi, mga kapatid, ano ang sabi? The glory of the Lord has risen upon you. Kuha niyo po, mga kapatid. Amen? Amen? Okay, hallelujah. Isaiah, kunin na natin lahat. Mahirap ipaniwanag o i-claim ng isang
verse na hindi mo tinitingnan yung context. 60 verse 1 yan. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ano ba sinasabi sa verse 2? For behold, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people. Thick darkness is over the people. Hanggang ngayon, ang mundo po namin di perfecto. Nakakalungkot yung nangyayari. Kailan ba talaga mangyayari yung unity, yung totoong unity? Gusto kong tanungin yung mga lolo, impo ko, nagkaisa na ba ang Pilipinas o lagi siyang hati talaga panahon pa ni Marcos, Ninoy, hati ba talaga lagi ang Pilipinas? May panahon ba na naging isa talaga ang Pilipinas? Nakakapagod. Pero sabi nga natin, huwag na tayong dumagdag sa sugat. Kung meron malaking hiwa ang Pilipinas ngayon, mga kapatid, at ikaw ay nasa kabila, huwag ka lang gumanon para bubuka pa yung sugat. Ikaw naman, nandito sa kabila, tumakin ka, nilalong bubuka yung sugat. Tumahina lang tayo, mga kapatid. Amen? Tumahina lang tayo. Behold, darkness covers the earth, and the thick darkness is over the people. Ang sabi niyan, but the Lord will rise upon you. His glory will appear over you, mga kapatid. Ang pag-asa talaga ng Pilipinas, ng mundo, yung mga anak ng Diyos na nakakaalam ng solusyon, yung mga anak ng Diyos na higit daw tayo dapat sa politics kasi mga agila tayo Alam niyo yung agila? Mas mataas siya sa sitwasyon. Sa kahit anong nangyayari, agila lang ang kayang lumipat ng mas mataas sa bagyo. Alam niyo ba, aralin niyo yung agila. May bagyo. Ang agila nandun. Wala sa bagyo. Tinatawag tayong mga agila sa Old Testament, mga kapatid, hindi ka bibig, hindi ka uwak. Amen? Hindi kayong ibon na ang kinakalkal uot. Mga kapatid, hindi ka gano'n. Hindi ka ibon na kumakain sa lupa. Agila ka. Dekalidad yung pagkain mo, kapatid. Mga karne ng sawa. Dekalidad ni mga uot. Amen? Ganon kailangawan. Kaya kapag may nangyayari sa pamilya o sa bansa natin, dapat yung lipat mataas. Hindi makikisawsaw. Amen? Dapat mataas. At tinitingnan natin ang sitwasyon, mataas tayo sa sitwasyon. Yun ang pag-asa ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, na kagaya ng mga agila. Amen po ba? So, nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. Ibig sabihin nito, yung mga tao, may say ka. Ikaw ang pinapakinggan. Kapag nagsalita ka, nangunguntral sila. Meron ba gano'n Nababago ng stand. Hallelujah. Nandiyan pa ako kayo? Kunin natin sa Tagalog, ikaw ay kumangon, magliwanag ka, oy, kumangon. Ano ba sinasabi ko? Bangon ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumisikat o sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ang makapal na dilim ang mga bayan. Hallelujah. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, siya ang sisikat sa iyo. Kaya kasi ang manifestation mo siya yung liwanag mo. No? At ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Kaya nga, nag-post ako, mas nakakabilib pa rin yung mga tahimik na lang. Tahimik na lang muna, mga kapatid. So ikaw ay bumangon, magliwanag ka. Ang talata kung ito'y nag-aaya na parang sinasabi, madami na tayong narinig, madami na tayong nalaman, tayo ay ilaw, na ang pinakailaw natin ay ang buhay ng Panginoon na nasa atin, na ang ilaw at mabuting gawa ay iisa, dami na, noong January pa, ang hamon sa atin, bago na.
Amen. Pamulat ba liwanag? Hallelujah. At higit sa lahat, hindi lang yung marami na tayong larinig. Nakita natin sa huling verse kanina, for behold, darkness covers the earth, and thick darkness over the people. Alam niyo, hindi lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Unang Pangulo sa Asia, ha? Hindi sa Pilipinas na dinala at tinatulad sa korte. Duterte. Mas malalala yung mga sitwasyon na ibang bansa na ngayon. Hanggang ngayon, nagigira sila. Mga bata, nasa lansangan, walang makakain, sira-sira yung mga bahay. Dahil ko rin bansa ngayon, ako walang tigil lang, girahan ang girahan. Tayo, girahan sa Pilipinas ng mga bibig salita. At ang pinaka-platform nila, stage nila, ay yung social media. Doon ang pakpakan sa social media. Malungkot ngayon yung mga trolls, yung mga, kanya-kanya bayad Magaling kang vlogger bayaran kita, sirain ko si ganito. Magaling kang vlogger, bayaran kita, ayusin mo, imahin ko, image ko, para manalo ako. Ang dami na ngayon, alam nyo, nataos ng fake news, ang hirap na tuloy maniwala, nabasa nyo, huwag ka agad mga kapatid, lalo na, isi-share mo agad, fake news pala. Pag fake news, sinire mo, kapatid, bahagi ka pa ng pagkakalat ng kasinungalingan, nakikisa ka pa. Kaya bago ikwento, kaya the best talaga, manahimik. Mag-observe, higit sa lahat, ay mag-pray, Panginoon, magkasundo-sundo na po sana ang lahat. Amen? Magkasundo na po sana ang lahat. So, alam ba ninyo na noong creation, ang kauna-unahang sinabi ng Diyos sa Genesis, alam niyo ba? Sa creation, and God said, let there be light. Grabe niyo. Ang kauna-unahang lumabas sa bibig ng Diyos, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At ngayon ang sinasabi naman ng Diyos sa atin, let your light shine. Amen. Let your light shine. Hallelujah, mga kapatid. Alam niyo ba, yung let there be light, verse 3, Genesis 1. Pero atras kayo sa verse 2, verse 1. In the beginning, God created the heaven and earth. Ang sabi sa verse 2, for behold, yung mundo daw noon, nadidiliman. At puno ng kadiliman. Wala sa kaayusan, mga kapatid, yung mundo noon, inayos ng Diyos. Kaya sinabi niya, inuna niya, let there be light. Amen. Let there be light. At ngayon nga, sinasabihan tayo, ay maging light. Maganda ito nabasa ko. Ito nag-viral to, pumiraso lang ang konti. Nag-viral to. Itong post ng isang Kristyano. Instead of dividing over Duterte's arrest, the church must rise above. Ito sinasabi ko above political conflicts and unite in prayer, discernment, and love. Sa halip na dumagdag ka pa sa hati, sa suga, mag-rise ka, na ka above political conflicts. Mga kapatid, hindi lang tayo mamamayan ng Pilipinas. Tayo po yung mamamayan ng langit. Amen? We are seated. Tayo po yung pinaupong kasama ni Kristo sa langit. Ganda ng pwesto mo, kapatid. Amen ba? Kaya yung makisawsaw ka bilang asin siguro. Amen. Makisawsaw ka bilang liwanag. Pero makisawsaw para lumala ang sugat, ay huwag na po. So ang sabi pa niya, meron pa pala, our elegance, o yung loyalty natin, is to Christ. Ang loyalty natin, wala kay ganito, wala kay ganyan. Ang loyalty natin kay Kristo, not to earthly rulers, hindi yung mga naghahari dito sa mundo. At ang sabi diyan, now is the time to be the salt and light of the nation, not political warriors. Grabe,
Dating prayer warriors, naging political warriors. Dating mga prayer warriors, ngayon political warriors na sila. Kapatid. Hallelujah. So, ako kahit konti lang kayo, and I hope na nabibigyan ko kayo ng neutral na mensahe na mas makakatulong. Kahit kumunti tayo, asin naman tayo. Amen? At ilaw. Na at least may lasa tayo. Merong marami, wala silang lasa. Hindi sila malasahan. So, ang challenge natin this morning ay arise and shine. Bumangon na tayo. Arise and shine for your light has come. Hallelujah. Amen. Alam niyo ba yung glory? Dahil yan nasulat sa Hebrews. Okay, tingnan natin. Lalalim na tayo. And that glory, sabi natin kanina, pag sinerch mo, yung glory, puro liwanag ang pictures, makikita mo. Yung glory pala, kapatid, yung glory sa Hebrews ay kabot. Kabot. Merong restaurant sa... Kabut. Kabut. Hindi kabut sa isa. Kabut in Hebrew means wealth. Boy! Kasama ang wealth, abundance, kasaganahan. Take note, the glory of the Lord has risen upon you. Kasama ang wealth. Alam niyo, minsan ang mas may say, yung mayroon, pinapakinggan sila. Sino ka ba kapag wala ka? Pero sinasabay ng Panginoon yung wealth, abundance, honor, and reputation. Tingnan natin sa Greek. Sa Greek, Hebrews yun eh. Sa Greek, ang glory ay doxa. Doxa. In Greek, ganun din ang kaulugan. Honor, divine manifestation, splendor. Wow! The glory of the Lord. Ang tao, minsan may sariling glory. Nung mabuhay ni Pacquiao, yung 8th division, wow! 8 belts na nakasampay sa kanyang kaliwat kanang kamay. 8 belts. Yung glory yun. Yung ang tawag sa glory. Yung maganda ilustrasyon ng glory. Pero sariling glory ni Pacquiao yun. Ang sinasabi dito, yung glory ng Panginoon has risen upon you. Hindi 8 belts lang ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Including wealth and reputation. Alam niyo yung reputasyon na kapag nagsalita ka, nakikinig yung mga tao. Amen? Yun yung reputasyon eh. Yun yung honor. May nagugulo, may nagkakasundo, nagsalita ka, bigla silang nakinig. Pakinggan natin. Minsan naman, di ka kasali sa usapan, sinasali ka nila. Maganda isali dyan, sige ganito. Meron naman nakakagulo, pinapaalis. Meron naman salita ng salita, wala namang bilang. Wala namang bilang. Yung salita, dami sinasabi. Pero kapatid, hallelujah! Ang glory ng Panginoon, yung daksa, yung kabot ng Panginoon has risen upon you. Upon you. Puhunan mo lang ito, maniwala ka kapatid. I am who you say I am. Ganun ba yung pagkakasabi? Hallelujah, nung lyrics ng kanyang kanta. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Ito ay mystery eh. Oy, ganda nito. To them, sa atin daw, to them, God has chosen to make known among the Gentiles sa atin the glorious riches of this mystery. Tinawag itong glorious riches of this mystery. Old Testament pa lang. Nakatago na yan, mga kapatid. Misteryo nga eh. Hindi alam ng mga tao yan. Pero sa panahon ni Apostol Pablo ng Panginoon, panahon natin ngayon, na-reveal na, hindi na siya misteryo. Ano yung na-reveal na ngayon? Which is Christ in you. Si Kristo nasa iyo. The hope of glory. Ano yung the hope of glory? Siya yung pag-asa mo para magningning. Sikreto yan. Mystery yan.
Hanggang ngayon nga, nananatiling misterya sa mga tao. Sa mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, sa mga tinatawag nating unbelievers. Hindi nila alam yan. Christ in you, the hope of glory. No? Christ in you. Mystery. No? Ibig sabihin nito, si Kristo nasa iyo, ang tanging pag-asa mo sa totoong ningning. Bakit totoong ningning, Pastor? Ang daming peking ningning. Mga tao nagniningning. Peke. Peke, sinag nila. Peke, ningning nila. No? Bayad. No? Puno ng mga propaganda, kaya sikat. No? Pero kapag ito, ay, ako naman ha, habang ako'y nakaharap sa desktop, at ito yakin niya. Panginoon, gusto ko talagang i-share ko, sa aking mga kapatid. No? Ito'y, tinawag ito, mystery noon pa. Walang alam yung mga Old Testament people dito. Pero sa panahon ni Kristo na buksan, kaya pala tayo ngayon hindi nagkakamali ang Diyos. Tinatawag tayong ilaw. Ilaw ka, ilaw ka, ilaw ka. No, bakit? Kasi si Kristo na misteryo, na ngayon na hindi na misteryo, nasa iyo. At siya yung pag-asa mo sa totoong ningning. Ilalagyan natin ng totoong ningning, totoong glory, kasi maraming fake na ningning, maraming fake na glory. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Pero yung sa akin, kapatid, fake glory, totoong glory, totoong ningning, totoong kabot, totoong daksa. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, paano ba i-manifest si Jesus? Paano ba magdaksa? Paano magkabot? Lagyan natin ng literal. Una lang sinabi, let your light shine. Kapag sinabi let, hayaan mo lang. Walang effort yan. Hayaan mo lang. Pag gusto mong tumulong, hayaan mo lang. Flow. Pag gusto mong sumagot ng mapayapa, ayun ang padaluhin mo. Pag gusto mong maging mabait sa isang tao, padaluhin mo lang. Padaluhin mo lang. Minsan may harang may harang. Nag-aalanganin ka palagi. Kapatid, no? Meaning, ang ibig sabihin lang ito, release mo yung light ni Jesus na nasa iyo. I-release mo, pakawalan mo yung light ni Jesus na nasa iyo. Pakawalan mo yung pag-ibig ni Jesus na nasa iyo. Pakawalan mo yung bait, yung kindness ni Jesus na nasa iyo. Amen? Amen? Again, kapatid, hindi madali, pero magandang magsimula. Amen? Hindi madali, pero magandang magsimula. Amen? Kesa naman hindi ka nagsisimula. Simulan mo sa salita. Nakakabalita ako ka ngayon para abay mo magsalita. Alam mo, naka-5 watts ako ngayon. Antayin mo, mag-50 watts ako. Amen. Ibang din na din kayo mga salita ng pagkakasundo. Ito yung kailangan natin ngayon. Kasi, huwag mo sabihin, sa Malacanang, sa Maynila lang na Tapos, hanggang sa mga bahay ngayon hanggang sa mga tao sa daan natin. Kaya, din na din ngayon, mga salita, lalo na sa mga lugar ng trabaho nyo, mga guro. Minsan nga sa bahay Kami na natin mainit nyo, magkaiba kami ng stand. Baka di nyo alam. Magkaiba kami. Diba siya? Diba ako? Napapansin ko lang, parang binabalansin niya yung sinasabi ko, parang kinokontra niya ako. Pero gano'n lang kami. Pag sumusaw siya, hindi siya makakapili Starbucks, siya walang kape. Siya linggo walang kape. So, din natin ngayon, makasalita ng pagkakasundo.
mga salitang nagpapakalma ba? Yung tao parang natuturukan ng kapag nagsalita ka. Meron eh, huwag mong sabihin, may mga taong kulang lang ng paliwanag. Huwag mong sabihin, grabe pa natin kung ito, parang papatay ah. Akala mo papatay eh, akala mo, oo, diba? Pero kung nagsalita ka, pwede mo palang mapakalma. No? Ay, si Peter Cayetano, noong unang niya, parang mainit. Yung unang sinabi niya, si Senator Peter Cayetano. Ngayon yung, nagla-live siya na yung puro dasal. Super lang. Gumit na siya. Kasi napakaganda daw, yung sinabi ni Romel Guevara siguro. Tingnan nyo, may mga nakikinig pinakinggan ng senador yung mga kanta. Ganun lang eh. No? Huwag mo sabihin, baka walang saysay na sabihin mo. No? Kailangan natin yung mga salitang pampakalma talaga ng panahon ito. Amen! Mga salitang nagpapagaling, hindi lalong sumusunod. Ha? Mga salita ng pagkakasundo. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Mga salitang humihikayat na magtulong na lang at magkaisa. Yun ang mga salita kayo. Ito yung salita ng asin. Ito yung salita ng ilaw. Palakpakan natin. Ha? Meron namang mga tao, hindi na nagsasalita. Puro namang mabubuting gawa. May mga tao gano'n? May kilala kayo gano'n? Hindi masalita. Pero, hindi masalita. Hindi masalita. Pero wala ka masyadong narinig sa kanila, pero natutuwa ka sa ginagawa nila. Natutuwa ka sa ginagawa nila. Sila yung nagsasamantala sa lahat ng pagkakataon para makagawa ng mabuti. Di ba yun ang text natin last Sunday? Samantalahin natin, o tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, samantalahin. Sila naman yung mga ganon. Nasa level sila ng ganon. Hindi sila pinagpala sa magandang pagsalita eh. Pero gagawa na lang sila. Amen? Hallelujah. So, ang sabi niyan, matatapos na po tayo. Nagliliwanag, ang ganda nito, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. Ito yan, kapatid. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Anong sinigurado dito? Kapag ikaw ay nag-ignite, nagliwanag, kapatid, arise and shine, kasi sinigurado, walang talo. Kahit kailan, hindi pinalo ng kadiliman ang liwanag. Tanong nyo sa Pinelco, lang. So, arise and shine kasi walang talo. Sinigurado ang panalo dito. Hindi ito nagapi kailanman. Kailanman. Hindi ito nagapi. Kailanman ng kadiliman. Amen? So gusto kong tawagin ang pagtulong o paggawa ng mabuti na pampasaya. Sabihin nga natin, pampasaya. Pampasaya. Hindi lang pampasaya ng barangay nyo, ng mga kapitbahay nyo, kundi pampasaya ng kalooban mo. Amen? Tawagin natin siyang pampasaya. Pampasaya. No? Pwedeng, kasi ako nag-start na, talagang, mag-start ka sa maliit. Mag-start ka sa mga humihingi sa daan, mag-start ka sa mga, doon talaga, yun ang starting point mo eh. Kung ano yung routine mo sa araw-araw. No? Merong araw, last week na, alas 3 na ng hapon, wala pa kang magagawang pampasaya. So pwede mo i-remind ang sarili natin na gumawa ng pampasaya. Every day. Okay ba sa inyo yan? Every day.
Gumawa ka ng pampasaya ng puso mo at pampasaya ng tao. Amen. Amen ba? Alam niyo, hindi lang kayo. Ako ngayon natututo. Sumasabay lang ako sa inyo. Dito sa mga pinag-aaralan natin. Ako din, natututo mag-apply. Kasi, hindi siya yung Word of God na information lang, no? Na idadagdag lang natin dito. No? Ano talaga siya Kailangan mong i-activate talaga. Kasi ilaw tayo. Sayang naman yung ilaw. Kasi sinabihan na tayo ng Panginoon, walang ilawan na pagkatapos sindihan, ilagay sa ilalim ng takalan. Takalan. Nakakita ko sa Google, yung sinasabi kong kahoy sa bigas, yung merong gatang, merong salong. Malaki yung salong. Yung salong ay 6 na gatang. Tama ba ako? Tama ako. Yun ang sinasabi, may ilaw ka nga, sinindihan mo, tinakluban mo ng gatang. Saan maliwanag? Sa loob ng takalan. Kinover mo. Kaya sabi natin, itong Word of God na pinagsasaluhan natin ngayon, hindi siya information lang, hindi siya dagdag kaalaman lang. Kapatid, gawa tayo ng pampasaya. Araw-araw, pampasaya ng sarili mo, pampasaya ng tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya kung hapon, anniversary ng LGF Filan, speaker po tayo doon, last. Ay, mabata. Mabata pala, mabata. Lutong-lito na araw. Tayo po tayo lahat, sino po napagpala? Napagpala po kayo totoo? Yes. Oo,